Ooh, you're here. Sorry, you guys can see the streak of light right there on the ceiling. Don't worry about it. Hello, hello. What? Hello, good morning Philippines, good morning TikTok. Ay! Bakit ka ba ngayon? Nasaan ako? Condo. Wow, di ba? Mayaman. Uy, salamat ha sa pagpa-unlock. Yes, madam, thank you so much. And this is my first time na interview dito sa TikTok. Sis Mel, hello, hello. Thank you for being here. Kindly share the live, guys, and tap the screen. Thank you guys for being here. So magsimula na tayo kasi I know you're busy. You're doing online selling. Yeah. Hindi na share mo. Wait lang, isi-share ko lang. Sige, sige. Thank you guys for being here. Sabi ni ni Sugarloaf of Pause, hi Mare daw. Ito ba yung sa WoW team, si Sugarloaf, or I'm wrong? I don't know. Ay, oo, siya yung Lola Bing namin. Ah, hello, hello Bing. Hello Anne, I see you. Thank you for being here. Share the live, guys. Tap the screen. I don't want to take too much of Mari and Camille's time because I know she's busy. Hello, Sugarloaf or Bing. Thank you for being here. Evelyn, hello, hello. Jayon! Uy, kumusta ka na, Jayon? Okay na. Let me know kung ready ka na. Ayan, tap the screen. Tap the screen, you guys. Okay, mag-backstory muna tayo. One time, nagka-live kami ni Maring Camille. Last year yun, di ba? Oo. Parang I think masakit ang ulo ni Aling Mirna ba yun? So parang ikaw yung pumalit. Di ba? Okay, so yes, sa games yun. Okay, magsimula na tayo. Excited ako. Okay, ready na kayo guys? Commentuan kung ready na kayo. Kasi ako mismo, I'm really excited to get to know Maring Camille. Right, ready na? Go Mare daw, sabi ni Jayon. Okay. Hi, my name is Jenny. This is my voice, Clinkcash Voice. And today is a very special day. And I'm very excited because Maring Camille is here. Kindly introduce yourself to us. Yes, hello po. I am Maring Camille ng Tacloban, kamukha ni Camille, katawan ni Jason. Actually, I'm gonna get to that one. So, magsimula muna tayo. Taga saan ba talaga si Maring Camille? Yes, taga Tacloban po ako. Yung province namin, Tacloban City, the place of Madam Imelda Romualdez Marcos, the happiest people in the universe! Tacloban City! Grabe, ang taas ng energy. Yes, kailangan kasi naka-hair glow eh. Ala, oo nga pala, ng pink yung background mo. Okay, so, yung Tacloban, pareho lang kayo ng province ni Amor, ni Miss Catering? Hindi sila, kumbaga Leyte, tapos kami Tacloban. Tolosa kasi si Miss Catering at mga 1 hour bago makapunta kay Miss Catering. Mga 3 municipality bago sa kanila. Kasi kami is nasa city kami ng Tacloban. Okay, so other than sa pagtira mo dyan sa yung origination mo talaga sa living in Tacloban, Leyte, hindi ka na nag-move somewhere else or talagang steady ka na talaga dyan so far? Oo. Sa Tacloban na ako lumaki. Pero, nung nakilala na ako, nakakapunta na ako ng Maynila. Okay. Yeah. So, okay, I think we're gonna go ahead and jump sa
social media presence mo. Kasi 'di ba like sa nakikita nyo guys sa nakapin na video ni Maring Camille sa page niya, 'di ba yun yung na-interview ka ni Jessica Soho. So Yes, oo. tell us the story, like paano kanila gi-reach out and what was the reason bakit they reached out to you? Ganito kasi yun, 2008, pinicturean ako sa jeep. Viral kasi ako sa Facebook, 2018. Pero, hindi ko siya greenup kasi nga may trabaho ako. Kasi nasa salon kasi ako nagtatrabaho. Tapos yun, di ba pag viral sensation ka kasi, parang maraming nag-o-offer sa'yo. Yeah. Tapos, nawala yung cellphone ko. Then, dumating yung pandemic. Tapos sa pandemic, parang, di ba pandemic siya, tapos walang trabaho, wala kang iniisip, nabayaran sa kuryente, tubig, sa school, kasi walang work siya, lockdown. And then, napag-isip-isip ko, what if kaya kung i-try ko yung social media kasi wala naman akong ginagawa. Tapos, yung utak mo parang focus lang doon na wala kang gagawin, kain tulog. And then, ako, sabi ko, Lord, give me a sign kung magtutuloy ba ako as magiging influencer or para ma-discover ako ulit. Kasi syempre na-pass na yun kasi 2018 yun eh. Tapos 2019 yung lockdown. And then lumabas, first move, lumabas si Erica Imbang. Influencer din siya, vlogger. Yung pangalan niya, Erica Imbang. Tapos ako naman is Erica, yung palayo sa amin. Kasi Erickson kasi ako, di ba? Tapos sabi ko, oh my God, lumabas yung Erica. And then sabi ko naman, nagdadasal talaga ako sa kami, Lord, isang chance na lang po, papasukin ko ang vlogging. Tapos lumabas naman si Erica Kamata, yung Miss Everything. Sabi ko, oh my God. Oo, dalawang sign na siya. Oh my Tapos God. sabi ko, okay Lord, gagawa ako ng picture. Tapos, kung ito talaga papasukin ko for vlogging. Nag-makeup ako. Kasi wala akong magawa, nag-makeup ako. Tapos ginaya ko si Camille Trinidad, yung Jamil. Tapos pinost ko siya sa Facebook. Mga ilang minuto lang, grabe na umabot na siya ng 1,000 share. Hanggang dumating ng 1 hour, 2 hours, marami na, nag-viral na siya as in. Ulan. So, this was what year? Same year or medyo isang taon na ang separate siya, 2018, sa jeep ako pinicturan, yung Maring Camila Pagod version. Okay. And then the lockdown, 2019, nag-make up ako ng sarili ko na sabi ko, kung papasok ako sa vlogging, parang i-viral mo siya. Parang inano ko ba yung, kung papasok ako, lagi kong tinatanong sa Diyos, kung papasok ba ako, tutuloy ba ako ng ganito. And then, pumatok siya sa makeup tutorial ko sa Jamil. And then, mga after 1 month, 2 months, kasi nawala yung cellphone ko, nakikiram na ako sa pamangkin ko. Oh my God. Nag-vlog ako as in siya. Kasi magdidibo yung jowa ko sa 2021 siya. So papaghandaan ko. Tapos ang ngipin ko kasi that is pangit. Pangit siya. Tapos I saw that one. Oo. Tapos siya, parang nag-order ako sa Shopee kasi 'di ba pag mapunta ka sa bahay ng jowa mo, kailangan presentable ka. Lalong-lalo na kasi attractive kasi sa tao pag maganda ang ngipin. Tapos bumili ako sa Shopee. Yung yung first viral na video ko, yun ang in-order ko sa Shopee. Yung binner stitch siya. Tapos na-disappoint ako kasi 1,000 kasi yung price. Na-disappoint ako kasi hinalintulad ko siya sa plastic na yung, alam mo ba yung bata pa tayo na nilalagay dito parang may pangil? Oo, yung parang sa vampira. Oo. Hinalintulad ko siya. As in, parehas talaga siya.
Tapos sabi ko, gago talaga to. Tapos blinag ko siya. First vlog ko yun. Doon pumatok sa pag-vlog. Yung ngipin na, inalintulad ko siya in-order ko sa Shopee. Kasi, di ba pangarap ko magkaroon ng veneers teeth. Kasi pag tumatawa ka, pag magandang ngipin mo, parang kahit pangit ka, na-attract ang tao, di ba? Yun ang first viral ko na video. Kaya yun, na-discover ng Jessica Soho, ganito, ganyan, hanggang napunta na ako sa KMGS. Oh. Hello, sis July. Hello, May. Hello, thank you for being here. Okay, so the first thing na ginawa mo is nag-post ka nung picture that was taken 2018. Tapos like first hour, ang dami na nag-share, right? Tapos nag-transition ka sa pag-vlog yung sa ngipin. Oo, veneers teeth. So yung sa Kaya, veneers. Oo, in-sponsoran ako ng ngipin. Kaya ganito. Ay, wow! Ang galing! Diba? Yes. Okay, so which one happened first? Saan yung unang nangyari? Yung between the time na nag-post ka ng picture ng 2018, that was taken 2018, tapos nag-vlog ka, and then nangyari yung kay Jessica Soho, or nangyari yung kay Jessica Soho after sa picture na pag-post mo? Katapos ng dapat 2018 is aanoin ako noon, pero hindi ko na-grab kasi nga may trabaho ako. Tas 2018 yun. Tas 2019 gumawa ako ng makeup tutorial na picture lang siya na ginaya ko si Jamil. Yun, tapos niyan mga pag-vlog ko ng veneers teeth, yun, doon pumasok ng KMGS. Wow. Okay, let's go back doon sa time na 'di ba sinabi mo hindi ka hindi mo na-grab yung opportunity nung nag-reach out sa yung parang interviewin ka, right? Kasi meron kang work. Meron ka bang pagsisisi na hindi nangyari yun? Wala naman kasi hindi talaga ako maano sa social media. Nung time na yun? Oo, nung time na yun. Pero nung nag-pandemic, palakasan na lang ng loob, pakapala ng mukha, yun. Uy, grabe Wala naman ako pinagsisi. So far, bumalik naman siya. Hindi pa rin ako iniwan. Okay. So, meron bang nagbago sa buhay mo nung na-interview ka with Jessica Soho? Oo, marami nagbago sa akin. Like mga sponsor, nakilala ka na, tapos yung dati nilalait ka, tapos simula na nakilala ka sa Marie Camille, parang napapahanga siya sa inyo, parang ganun ba? Malaki na pinagbago na nung na-future ako sa KMGS. Marami pa sana yun ang mangyayari. Kasi di ba big break mo yung KMGS? Yeah, oo. Kaso lang, di ba, maraming tao na parang hinihila ka pababa. Lahat ng social media ko, na-hack siya. Oh my gosh. Pero ngayon, wais ka na. Sinisecure mo na talaga yung mga accounts mo. Oo. Inaano ko na siya, kinokonek ko na siya sa Gmail. That's good. Kasi parang walang madaling maka-access sa accounts mo. Okay, let's talk about sa Maring Camille. In a sense, parang pinag-usapan mo na din yung pag-start pa lang natin. Kasi, di ba, meron yung Jamil. So, tapos di ba na-feature ka with Jessica Soho dahil nga ka-look-alike mo yung Camille. So, naisip mo ba yun? Or ang mga tao na ang nagpangalan sa'yo? Ano? Thank you. Si Bing kasi nag-gift. Minsan nga gusto ko lang isat ng pero ang One Rose kasi ang dali-dali. I was hoping that no one would gift. Pero salamat, thank you, Bing. Okay, so ang question is, yung about sa Maring Camille. No, it's okay. Sabi niya, sorry na distract kita. Okay lang. Okay, so yung Maring Camille,
idea mo ba yun? Or ang mga tao na mismo ang nagbansag sa'yo na kamukha mo si Camille? Yung mga tao talaga, kahit hindi pa, kahit yung nag-viral na jeep, tawag na nila sa akin, Maring Camille. Kasi, sinerch ko siya, tapos maraming tao na ginagaya siya, iniidolo siya ng tao. Marami. Bawat lugar, merong Maring Camille. So, ang ginawa ko dun, pinasok ko na lang yung Tacloban. Kaya kinunik ko siya, Maring Camille ang Tacloban. Kaya dun ako na, yun na ang inano ko na pangalan. Ah, okay. So, di ba, meron yung Jamil. Ano ba yung Jason ba yun? J-Sam and Camille. Okay, so meron kang J-Sam din? Or wala? Or Wala, pinoproseso pa. Wala nagkakagusto. Okay, so nung na-interview ka na ni Jessica Soho, 'di ba, you said na meron nang nag-offer ng mga offer sa iyo, nagsa-sponsor sa iyo. How many things? Ilang mga sponsorship or ilang mga endorsements ang dumating sa iyo nung na-interview ka ni Jessica Soho? Naalala mo pa ba? To the best of your knowledge. 2 lang. Kasi automatic talaga, nung naki-MJS ako sa 1, 2, automatic na talaga siya. Kaya na-depress ako nung time na yun. Kasi pinaghirapan ko, parang biglang nawala. Oh my gosh, bakit naman guys? Uy. Ano siya? Pangalawang beses ako gumawa ng account, ganun pa rin, And then, parang nawalain ako ng say na parang ayoko na lang, ganito. Okay, so you mentioned that na parang nawalan ka ng gana. What made you? Anong what made you think of coming back up? Ano bang naging rason para sa'yo na mag-create ka uli ng account? Ano na lang, parang naka-private na lang siya, yung parang kung gusto ko na lang mag-TikTok, kung gusto ko mag-vlog, for ano na lang siya, hindi na siya yung parang ayoko na lang magkaroon ng maraming followers. Ooh. Kasi pag marami kang followers, andyan sila pumapasok, yung parang i-hack yung account mo, ibaban yung account mo, parang ganon. Yung parang pinili ko na lang na ayoko yung maraming followers, mas gusto ko yung konti lang, yung nakakakilala lang sa akin, yung ganon. Okay, now let's transition to, di ba, like, would you consider na ikaw ang BFF ni Miss Catering? Hindi naman, ewan ko lang sa iba, pero based on my own, lahat ng kaibigan niya, pinagsabihan ako, yan. Tapos hindi ko siya maituturing na BFF. Parang kapatid ko siya. See? Kasi yung BFF is ano siya, parang may hangganan. Yeah. Ayoko yung BFF. Gusto ko yung kapatid yung turing ko sa kanya as parang mas nakakatanda sa kanya. Me myself, I would consider you as yung ikaw talaga yung parang one heart ni Miss Catering. Kasi we're gonna go to that part. Diba meron yung mga viral videos ni Miss Catering, tapos most of it andun ka. And one of the videos na I'm thinking of is yung pumunta kayo sa Manila. Diba yung parang nasa swing kayo? Diba nag-viral yun? Kasama si nanay, ang nanay ni Catering. So, let's go to the story. Paano kayo nagkakilala ni Amor, ni Miss Catering? Ano siya? Di ba nag-viral din siya, nag-viral din ako. Tapos nauna si Miss Catering, tapos sumunod ako. Bali may fans ako, may fans si Miss Catering, na parehas kaming dalawa, na fans nila kami both side. Kasi yung fans ni Catering at saka ako, parang nagkaka-connect sila. Yes. Tapos gumawa ng GC, yung fans ni Miss Catering, at saka yung fans ko. Tapos nagka-connect sila, tapos gumawa ng GC, doon kami nagka-chat. Tapos,
ano siya, parang um, nagkakailangan kami doon. Tapos sabi ko, what if i-try ko siya? Tapos bago ko pumasok na inano sa Miss Catering, nireview ko muna, tinignan ko muna kung anong aura niya, ganito, ganyan. Kasi usually pag viral ka, pag influencer ka, parang lalaki yung ulo mo, ganyan, syempre kilala ka. Nireview ko muna yung mga videos niya, tapos natuwa naman ako sa videos na, tapos ayun, nakipag, kami doon, nagka-chat-chat kami, tapos nagkita kami, wala kami collab, for friendship lang talaga yung namin. Di ba meron yung time na, there was even this one time na naikwento ni Amor, I think this was nung nag-live kami nila ate ni Aling Mirna na parang, or vlog ba yun or something, parang meron kayong fini-feature na restaurant. Tapos sinabi ni Miss Catering na parang naiilang siya kasi mas marami kang fans na nandoon. Na parang nahihiya siya kasi parang walang nagpapapicture sa kanya nung time na yon. Tapos mas marami nagpapapicture sa'yo. So, was that the time na parang bago pa lang kayo magkaibigan? Oo, na siya, parang na-out of place siya. Pero lagi ko siyang ginaguide kasi nga, di ba, simula naging kaibigan kami within 2 months, 1 month pa lang kasi nagkawa kami ng loob. Ngayon, parang nasasaktan siya kasi parang, hindi naman yung na-insecure, parang parang na-out of place siya kasi wala nagpapapicture sa kanya, ganyan. Pero lagi ko siyang ginaguide, ganito. Tapos, oo, naintindihan kita, ganyan. Normal lang yan, sabi ko. Yung parang, basta nasa gilid lang siya, pero ini-introduce ko din siya kasi kaibigan ko siya. Yun. Kaya nga ako mismo, mas na-appreciate ko yung friendship nyo kasi in a sense, parang nasubaybayan ko. And I'm sure a lot of people kind of like followed yung friendship nyo. Kasi like what you said, di ba parang give and take kasi yung friendship nyo. Tapos kung sino yung nasa taas, siya yung nag-guide. Tapos kung sino naman yung medyo not so busy, nandun kayo para sa isa't isa. What would you say ang pinaka-common, yung parang parehong-pareho kayo ni Miss Catering when it comes to being a person? Like, what do you think ang reason nag-click kayong dalawa? Parang kami mga baliw ko nagkakasama, pero mas maano ko sa kanya yung family. Siya sa nanay niya. Yeah. Doon ko na-appreciate. Kasi, di ba, yung nanay niya matanda na. Yeah. Mas in-encourage ko siya na unahin yung family, unahin si nanay. Kasi, mas matanda yung nanay ni Miss Catering kaysa sa nanay ko. Yun, doon kami nagka-boom dahil sa family-oriented din siya. Oh, that's nice. Okay, so yung both families nyo, nagkamit na ba ang both families nyo or wala pa? Nagkamit na dahil kay Sugar Dog. Bye, Lola Big! Yeah, si Lola Big nag-sponsor sa amin sa Kalanggaman. Kailan to nangyari? Recently lang? Last year. Last year ba yun? Or ngayong year? Yung nanay ni Miss Catering, kaso wala nang tatay si Miss Catering. Yeah. Sa Team Wow kasi yun, siya nag-sponsor lahat. Wow, grabe ka, Bing. Sa Kalanggaman siya. Yung mama ko, yung papa ko, pati si Okit Neil. Yung Okit Neil, pati yung mama at papa niya, tapos si Amor, yung nanay niya. Walang tatay si Amor. Yung na lang, yung tinatawag niyang yaya, pero pamangkin niya yun. Doon nagka-connect din yung bonding sa family. Doon na-meet ni mama yung nanay niya. Tapos, si mama kasi hindi naman kasi lagi naman pupunta si Amor. Yung nanay niya na gusto makita din ng mama ko. Okay, let's talk about your family. So, you said kanina na mas matanda ang nanay ni Miss Catering kaysa sa mother mo. Ilang taon na ba ngayon ang mother mo? Mag-66 ngayong September 11. Wow!
Oh, okay. Kaya ako napawaw kasi yung 3 boys namin mga September babies din. Okay. Ilan kayong magkakapatid? 6 kami magkakapatid, pero ako lang yung mahitsura. Uy, Ako lang yung maganda yung ilong. what's your relationship? Ano ang takbo ng relasyon yun, with your siblings, sa mga kapatid mo, at saka sa mother mo? Okay ba? Okay naman kami, hindi naman nag-aaway-away lang dahil sa pera, pero nasosolusyonan din naman kasi kung sino yung parang nangangailangan, doon ang tinutulungan siya. Parang ganun kami magpa-family. Tulong-tulungan. Pero ikaw, ano ka ba? Like middle child, eldest, or close doon sa youngest? Second to the last. Wow, okay. So would you say sa 6 na anak ng mother mo, ano yung, are they like going to school? Are you also going to school? Or what's the situation sa Hindi. mga mo? Wala na, kasi ako parang high school graduate lang. Yan. Tapos, may kapatid naman ako na parang nag-aral. Ito yung isa kasi, siya, accountancy siya, college graduate siya, accountancy. Bali, dapat yung family namin is, ganito yung family tree. Unang pinagtapos ni mama yung panganay. Tapos, yung pangalawa, nag-aaral. Lahat kasi kami, puro private school, nag-aaral. Tapos, ito yung nag-push na parang gusto niya lumabas sa ibang bansa para kami lahat makatapos. Tapos ito yung ate ko na na heart attack dito sa Maynila, na which is palabas na siya ng ibang bansa sa Saudi. Alam mo ba yung SARS? Oo, SARS. Oo. Na parang kapatid siya ng COVID sa 2001. Ano ba yun? Yung ate ko is paalis na yun. H1N1, something like that. Oo, H1N1. Yung time na yun, pumasok yung SARS, dun yung ate ko hindi nakalabas agad kasi automatic sinara yung parang lahat ng lalabas ngayon, hindi na pinayagan. Tapos, dun siya parang na heart attack, parang ganyan, hanggang namatay siya. Oh my gosh. Tapos yung ate ko na pangalawa, kasi syempre namatay yung ate ko na panganay, huminto na pag-aaral. Kasi hindi na siya kaya. Tapos yung kuya ko huminto din. Bali, isa na lang yung pinaaral sa aming magkakapatid. Tapos ako naman, huminto din ako. Tapos siya naman, nag-aral siya. Pero sa kalagitnaan na ng mag-graduate siya, doon naman ako pinaaral ulit. Tapos ako, hindi, parang second year high school first year high school ako nung time na yun. Parang ayoko na mag-aral kasi namatay yung ate ko. Kasi yung ate ko talaga is pinaka-favorite ako niya. Yung parang siya lang nakakaintindi sa akin. Oh. Yun. Parang namatay yung pangarap ko dahil nawala yung ate ko. So, ngayon, Ha? Go ahead. Oh. Pero yung ate ko, may anak siya, 2. Yung nawala, meron siyang 2 anak. Oo. Oh my gosh. Oo. Tapos, simula nung time na yun, parang nawalayan ako ng gana na mag-aral. Kasi wala na ako masusumbungan na, ate, ganito, ganyan, ganyan. Pero, nung sinabi ni mama na mag-aral ka, nag-aral pa rin ako. Tinapos ko pa rin yung high school ko. Kaso nga lang, summer graduate na ako. Tapos, niyakap ako ng mama ko kasi nga, sabi niya, okay lang sa akin kahit hanggang high school ka. Masaya na ako, ganyan. Kasi parang nawala ako ng pag-asa na mag-aral. Kasi para namamatay din naman ang tao. Uy, huwag naman. Pero I understand what you feel. Pero sa ngayon, as in wala ka na talagang plano na pursige, mag-college. Wala na. Wala na. Kasi siya,
Hindi naman ako nag-ano, parang kasi kumikita na ako ng pera, na may trabaho na ako, ganyan. Oo. Parang i-focus ko na lang yung sa mama at papa ko na lang. So ngayon, 5 na lang kayo magkakapatid na tira or Oo, 5. Tapos, plus may additional siyang 2 kasi yung ate ko may anak siyang 2. Doon naman ako nag-focus sa sa mga 2 kong pamangkin, oo. Oh my goodness. 'Di ba? Like Pinoy na Pinoy talaga tayo as in. Okay, sa lima nyo na magkapatid na natira, who would you say ang breadwinner? Kasi 'di ba meron naman talagang ganun sa dami na magkakapatid, merong isa or dalawa na parang nagiging breadwinner. Yes, may kapatid akong pulis, yung magkasabay kami. Ano siya, naging pulis siya nung katapos ng Yolanda. Parang, ano kasi kami, parang pantay-pantay, pero mas more on focus yung kuya ko sa pag-aaral ng pamangkin ko na, kunwari wala siyang pera, kung wala kami pera, maglo-loan siya para pambayad sa school. Tapos, mas takap, kasi ilang years yung pag-aaral nila eh. Tapos ako naman, kayod ako ng kayod. Hindi ko kasi iniiwan yung pagiging hairstylist ko kasi doon ako talaga, kumbaga doon ako naka-assign. Tapos yung mga pamangkin ko, pagkakita ko ng pera, doon binabagsak ko sa kanila. Kasi yung 2 kong pamangkin, ano sila, parang focus sila sa pag-aaral. Kasi ano sila, yung College of Law tsaka nursing. Pero sa awa ng Diyos, sa Team Wow talaga, malaki ang tulong. Kasi yung kita ko doon, na binibigyan nila Lola Bing, napapaano ko, yung parang ito para ganito, ganyan. Sinisave ko, pinapasok ko sa pag-aaral nila. So far, nakatapos na rin. Ngayong June lang. Wow! Yun lang kasi yung pangarap ko sa kanila, na makatapos sila. Kasi para sa kanila naman yun eh. And then this year, sabi ko, magtatayo ako ng sarili kong salon. Nagtayuan ng mga balahibo ko. Congratulations! Grabe! Oo. I'm sure you are very proud of yourself. Diba kasi naging instrumento ka even though natumigil ka sa pag-aaral. Diba? Like, ibinuhos mo yung sarili mo para sa pamilya mo. Parang mahirap kaya yung buhay na breadwinner ka. Kasi hindi ka, instead na ibibili mo to ng pagpaganda mo, ibibili mo to ng contraceptives para sa health mo, para pampabeauty, hindi ko iniisip yun kasi mas inilalaan ko yung mga kapatid ko. Kasi pag makatapos yan, makapag-trabaho, siguro tutulungan din naman nila ako pag ganito, ganyan. As ngayong year na to, okay na sila. Pero yung isa kong yung pamangkin nasa Baguio. Pero nagpapadala pa rin ako sa kanya. Kahit mawalay na ako, papadala ko sa kanila. Tapos yung mama ko, nabibigyan ko na ng kapital nila sa palengke. Ganyan. Uy! Oh, grabe siya. Oh, guys, have you heard of this? Like, ang lalim pala talaga ni Maring Camille. Di ba parang joke-joke lang, tawa-tawa here and there. Pero ang dami-dami na niyang nagagawa para sa pamilya niya. So, when do you ever stop? Dapat meron kang para sa sarili mo. If there's one thing na gusto mong matupad para sa'yo, what would it be? I mean, you did mention about sa salon. Other than that, ano yung something like kung gusto mo talagang makuha? Like say for example, I will snap my fingers right now, matupad ngayon. Ano yun? Ilong. Wow! Hoy guys, sinong mag-sponsor sa pagkailong? Para buo na yung paghinga ko. Hindi gusto, yun. Magkaroon siya. Yan ang pinag-iipunan ko rin. Kasi siyempre parang, siya. Para naman for how many years, mayroon naman ako sa sarili ko. Yeah. Yun. I mean, with all the things that you have said so far, I'm sure there's a lot more na you wanna keep. Yun ang pinag-iipunan ko ngayon. Diba? May tinitira din ako, parang, kunwari yung pera ko ganyan, isi-save ko siya yung 1,000. Alam mo ba yung
yung ano pa tawag doon, yung Ipon Challenge. Meron ako nun. Oo. Oo. O, tag 500. Meron ako nun nandun sa bahay. Tapos, lagi ko siya, lagi ako nag-stock. Sabi ko, sabi maganda, ganito, ganyan. Kasi parang gift for myself na finally natapos na rin yung ganito, ganyan. Yung mga pamangkin ko, wala nang problema. Oo nga. Yun. Okay, say for example, kasi sino bang nagsabi dito? Si July Doc Yapi daw. Say for example, si Doc or whoever that is, yung Doc Yapi, yung parang some of the TikTokers, doon sila pumunta sa doktor na yan, di ba, magpailong. Kung nanonood siya ngayon, like say for example, mag-sponsor siya na si Doc Yapi, sabihin niya, ako na mag-cover sa iyo. or kung sino man mga bilyonaryong influencers dyan nanonood. Anong gusto mong sabihin para makumbinsi mo sila na na tulungan ka magpailong? Go! Oh my God. Baka naman, para buo na yung paghinga ko, hindi na gagan. kahit yung pointed lang siya ganito, tapos ito, i-connect na lang sila, kahit isang butas na lang siya. Para one way na lang yung hinga. Sino ba yung famous na social media influencers din na in-sponsoran siya yata ni Tony? Sino ba yun? Ay, si Ruby, oo, ang ganda. Ganun din yung mata niya sa di ba? O, yun, inipunan ko talaga siya. Siguro sa basta. Yes. Kasi yun ang goals ko sa buhay. Magkano ba ang nag-research ka na ba? Oo, meron ako nakikita. Kasi ako, di ba, kunwari, wala akong ginagawa, nasa TikTok ako. Yun na laging iniinano ko, search ko siya. Tapos, saan ba kayo maganda? Ganito, ganyan. Lagi ko siyang sinesearch pag na-stack up ako dito. Magkano ba ang pagpapailong? Mura lang siya. Magkano nga? Baka merong mga sa gilid-gilid dyan mag-sponsor sa'yo. Hindi, may nakita kasi akong basta, siya, parang, yung ilo niya ganito rin, tapos nag-enhance siya, bonggo yung ayun. I-manifest natin yan na mangyayari siya this year, ganun. Oh, basta basta meron akong, parang goals ko rin sa buhay ko, na kahit, as a social media, parang dun lang. Kontento na ako. I'm so happy. Tapos balik na ako sa normal. Yung parang focus on business, ganyan. I'm sure sa mga nakakapanood nito, sa mga nakarinig sa gi-share mo kanina na family ka talaga, inuna mo yung mga pamangkin mo, mga kapatid mo, yung mother mo. I'm sure merong mga nakikinig dyan sa gilid-gilid na magre-reach out sa'yo na, uy, let me help you matupad yung pangarap mo. Wow. I mean, I don't know. I-manifest natin man na mangyari yan this year. Okay. Oo nga. Para akong doon Kasi yan lang kasi ko. Mas umanga kasi ako sa'yo. Kasi like I've never heard this side of Maring Camille. So I think you deserve na matupad yung pangarap mo para sa sarili mo lang talaga. Kasi parang binuhos mo na lahat ang sarili mo para sa family. I think it's about time na ikaw na din. Oo. Parang nakahinga ako ng malalim. Yung nag-graduate yung mga kapatid ko. Doon kami nagkaroon kami ng misunderstanding ni Miss Kitty rin dahil nagbago daw ako, na lagi akong busy. Hindi naman ako nagbago or laging busy kasi naghahanap din ako ng pera na ngayong June. Kailan? June. As in recently lang? Ngayon lang. Yung time kasi ng June, sobrang na-busy ako kasi
naghanap ako ng pera. Kasi back to back yung graduation, syempre walang pera sila mama kasi nagbibenta lang sila sa palengke. Tapos kayod ako gigising ng umaga, maghanap ng service ganyan para sa mga buhok. Tapos iipon naman kasi yung graduation ng mga pamangkin ko kabilaan. Tapos mag-fiesta pa, parang ganun ba, na kailangan mo kumayod kasi yung kuya mo wala rin, yung kuya na isa wala, ate mo wala, hindi magbibigay. Tapos sa bahay kasi 6 lang kami. So parang ako yung panganay, kailangan ako mag-provide. Yun. Nung June 10, nakahinga talaga ako. Tapos parang pumasok ako sa simbahan na, Lord, thank you. Tapos na rin sila. At saka parang pinakita nila sa akin na parang hindi sila nagjowa, focus lang sila sa pag-aaral. Parang ganun ba? Isa lang naman yung gusto namin na pamilya namin na makatapos yung dalawa. Kasi siguro pag makatapos yung dalawa, hindi na kami maghihirap din. Yeah. Kasi napi-feel mo kasi yung pressure. Kasi yun din yung goal mo talaga para sa family mo. Tapos doon pumasok ako sa simbahan. Nawala muna yung focus ko kay Miss Catherine yung time na yun kasi nga may pamilya din ako, ganyan. Tapos nag-thank ako sa Diyos na finally, ito lang kasi yung gusto ng mama at papa ko makatapos. Yun. Tapos nagtiyasa ng Tacloban. Tapos yung sabi ko kay Miss Catherine na babalik naman ako by something July. Nabibisi lang ako. Yung usually dapat kasi sasama ako ng first na punta niya dito again. Kaso nabisi ako. Tapos siya yung unang na pumunta dito. Di ba kailangan kasi kami magkasama? Tapos sabi ko, babawi ako sa pangalawang balik mo. Yan, sumama na ako sa kanya. I'm speechless kasi I don't wanna say anything. Kasi, di ba, like, mas na-appreciate talaga kita, as in. I think for the true followers of Clean Catch, you guys know this na kami ni Greg, wag na. Basta, you deserve something for yourself na dapat matupad. And na-appreciate kita kasi, di ba, I wouldn't exactly say na dahil Filipinos tayo na for family talaga tayo. But then, choice naman natin yun kung gusto nating supportahan talaga ang family natin. But hearing your story, hearing your story, basta, may God bless you talaga. Tapos, yun talaga lang. Kasi sa aming magkakapatid, parang ako lang yung, di ba, ng ate ko namatay, ako lang yung niya, yung parang ikaw yung pinaginipan, anong patawag sa Tagalog yung, napanaginipan mo siya, yung ate mo, before, na ikaw na bahala sa kanya, parang, namatay na siya, pero yung bata, parang tinurn over sa akin, parang ganun. Ay, wow! Ang laki ng sakripisyo ko dun sa dalawa, as in. Doon ako nakag-create ng collections. Dahil halos araw-araw ko sila Gina Jollibee, yung sacrifices pa. Kaya nga saludo ako sa mga tao dyan na parang inuuna nila yung family nila kaysa sa kanilang physical. Ganun. I think that's one of the things too na pareho kayo ni Amor, ni Miss Kate. Kasi before mo pa iisipin yung sarili mo, inuuna mo talaga yung family mo. Okay, so would you as a content creator, as an influencer, what would you say ang pinaka biggest achievement na nagawa mo as an influencer? Biggest achievement ko as an influencer? Yung parang, would you say na in a sense parang monetized ka? Kung ano yung mga kinikita mo, like naipundar mo somewhere, that kind of thing?
Wala akong, hindi ako monetize, wala akong followers. Only on TikTok, sa gift. Yun. Tsaka kundi dahil kay kay Aling Myrna, kay Inay, hindi ko ma-appreciate yung gift. Bakit? Bakit naman? Hindi ko kasi alam na pera pala yung gift na yan. Ang tagal ko nang i-approve. Color. Sabi ni Inay, pera yan na, pera ba to? Kasi kung alam ko lang, di ba may account ako dati ng mga Pinos. Ang dami kong gift doon. Hindi ko alam kung anong gagawin ko dito hanggang nahack na lang siya. Pero would you say ngayon, di ba, like how many years ka na to, like ang total years mo ng bilang isang influencer? Mga 2 years ka nun? 5 years, ata kasi 2019, 2021, 5 years. 5 years. So, nung nagsimula ka as an influencer, meron ka bang parang straightforward na plano talaga? Like kung ano yung gusto mong ma-achieve bilang isang influencer? Or parang sinimulan mo lang siya kasi at that time, like what you said kanina, parang wala kang, di ba, like the rest of the world, wala tayong nagagawa kundi sa online lang talaga tayo. Ano ba ang... Oo. Ginawa ko lang yun kasi pandemic, pagpasaya sa tao. Pero wala akong goals na parang i-grab ko yung gano'n. Kasi wala naman talaga nangyari yun sa akin. Bigla ka nag-boom, tapos biglang nawala. Boom, wala. Parang gano'n. So far, ano ba ang response na nakukuha mo sa viewers mo? Is it more positive or negative? I'm sure, di ba, typical naman yung as an influencer, meron ka talagang mga bashers. Oo, maraming bash. Oo. Pero would you say na majority nun is positive? Majority, pangit ka, tangbel, ganyan. Okay, parang ganun. So, grabe naman kayo. Pero hindi ko naman pinapansin yan kasi dahil sa kanila, nakilala ako eh. Meron nga yun bago lang, marami nag-message sa akin, sabi ko, gumawa kayo ng GC, tapos i-bash nyo ako, sige na. Instead na aawayin mo siya. Nag-message pa sa akin, gagi ka. Ganon. Marami nagbabash. Pero, okay lang, laban lang. Kasi, yan ang buhay social media eh. Yeah. Yung kung ano nakikita nila, ganon. Pero hindi nila nakikita kung ano nasa loob ng tao. Mapanghusga kasi. Pero hindi naman ako na doon. Hindi naman ako nasasaktan. Parang, na ako doon. Parang, immune. Immune ka na. Oo. Okay. Kung ikaw immune ka na, what about your family? Ano ang reaction nila kapag nababash ka? Hindi ko pinapabasa dahil ayaw ko masaktan yung family ko. Lagi kong pinapakita sa kanila na ang ganda sa social media, ganito, kasi nagkakapera ka, ganyan. Total, yung mama at papa ko, makakain lang yan, makag-coffee, okay na, masaya na sila. Biro-biroin ko naman, ganyan. Hindi kasi ako showy sa mga family ko na kung anong ginagawa ko kasi ayokong guluhin yung buhay nila. Ayoko, gusto ko kung tinitira nila ako lang, ayoko sa family kasi may pamangkin kasi ako na very sensitive. Yung College of Law na siya. Simula na nag-viral kaya ako, meron siyang inanuhan. Sabi ko, wag mong gawin yan kasi dyan ako sa kanila nakilala. Yeah. Kasi siya, advisor siya sa sa BFAR. Parang gano'n. Siya nag-a-advise, ganito, ganyan. Sensitive kasi siya yun eh. Pero mabait siya. Pero ang family mo naman, na-appreciate nila, even though regardless kung meron kang bashers or wala, na-appreciate nila na influencer ka. Oo. Diba? Na-appreciate. Tawag yung papa ko sa akin, artista kong anak. Parang gano'n. Sabi, papa, grabe ka naman. Yan. Anak!
I can only imagine kung gaano sila ka-proud nung na-interview ka sa with Jessica Soho, 'di ba? Oo, sobra. Proud sila sa akin. Doon nag-umpisa yung sinasabi na ni Papa na na artista kong anak kasi nasa TV na, ganyan. Tapos hindi lang isa, 2 beses. Yeah. Never pa ako naging speechless dito sa sa pag-i-interview. Ang daming tumatakbo sa isip ko. Okay, so sa ngayon, what's your ultimate plan as an influencer? Parang go with the flow ka lang or ano ba? Go with the flow lang. Kunwari ngayon, ito na kasi yung parang bagong simula ng pagiging influencer dahil sa Hera Glow. Parang first move siya. Pero siguro mag-iipon ako ngayon. Na yung yung binibigay ni Madam, yung commission, ganyan. Iipunin ko siya for mag-create ako ng business. Kasi hindi naman to panghabang buhay yung pagiging sikat di ba? Yeah, totoo. May hangganan din Totoo talaga. Yan ang sinasabi ko kay Amor na mag-ipon ka, mag-business ka, ganyan kasi yung kasikatan panapanahon lang, lilipas tayo kasi may sisibol ng mga bagong influencer. And magiging kwento na lang tayo, ganyan. At least mag-end yung life natin sa social media. May business tayo. Totoo. Lagi ko siyang pinagsasabihan. Pero ngayon mas masaya ako sa kanya dahil kay Ma'am Hera Glow. Dahil kay Ma'am Hera, siya nag-force makabili ng lupa si Amor. Yeah, I saw. Kaya saludo ako kay Ma'am Hera Glow. Diba? Saksi ako dahil nandun ako na parang as in totally bibilin na, hindi lang sa salita, pati pa sa gawa. Kaya niyakap ko siya, parang sabi ko, thank you. Kasi matagal ko na, hindi lang naman para sa akin, para kay Amor talaga yung pangarap ko lang, magkaroon siya ng bahay at lupa. Yeah. Same thing din kasi, hello Mayor, thank you for being here. Same thing, nakita ko din hello Daddy D, thank you for being here. Same thing din na sinasabi namin ni ate kay Amor, na hanggat merong pumapasok, mag-ipon siya. And it's really nice to know that pareho din ang ina-advise mo sa kanya. Parang older sibling ka na talaga para sa kanya. So, see, it seems to me that, di ba, parang sinabi mo na rin kung ano ka bilang isang kapatid. So, na-appreciate ba ni Miss Catering ang presence mo as a friend? In what sense? Kasi alam ko nakikita ko, pero ikaw, coming from you, in what sense kanya na-appreciate? Parang hindi siya masaya kung wala ako. Yan. Yeah. And then nakikita ko sa mga videos sa pag wala ako din, parang mayroon siyang hinahanap. Yeah. Iba-iba ang friendship nyo. It's so much more than yung sa social media. Kasi pag nakikita ng mga tao, pag nagla-live kayo, iba yung chemistry nyo, yung friendship nyo. And I think that's really special. Ingatan nyo yung friendship na yan kasi seldom lang it's so rare. Like bihira yung makatagpo ka ng kaibigan na, yeah, si Bing, sabi niya support system ka kasi ni Amor. Iba yung level ng totoo. Yes, caregiver. Diba, sinabi din ni Maring Camille kanina na parang masaya ka talaga para kay Amor nung natupad yung pangarap na lupa na tinupad ni Miss Hera. So, sa ngayon, yung ilong mo lang talaga ang gusto mong mangyari. Oo, pag-ipunan ko yan. Para naman Hindi. Meron ako na ipon na kunti pa lang. Pero sige lang, laban lang ako hanggang December. Makakamtan ko din to. Can you imagine, guys? Can you imagine? Hoy! Grabe sila.
No, can you imagine? Kasi di ba, like, I don't look at a person's physical appearance naman. I mean, you've heard Maring Camille's story about like how family-oriented talaga siya. And ang dami niyang nagawa para sa family niya. That alone makes Maring Camille beautiful. So, but then, di ba, like, isipin mo, like, imaginein mo si Maring Camille na nakapailong. Di ba? Tapos, parang ilong ng Pinocchio. Lagi ka lang na... Okay. Ano? Sandali, hold on. Merong puzzle. Okay. Now, I'm sure maraming nagsusuporta sa'yo. Meron ding mga bashers and all that. But what's your message for the people who love you and support you dito sa social media? Yes, maraming salamat sa mga taong patuloy pa rin nagmamahal sa amin ni Miss Katie na walang sawa na manood sa mga kaguluhan namin. Kasi nawala sila, bumalik naman sila ngayon. And maraming salamat, ipagpatuloy nyo lang yan. And make your mama proud, everyone. Diba? Okay, for your bashers, na walang humpay pang mabash sa'yo, anong message mo sa kanila? Yes, sa mga bashers dyan, sana mabuhay kayo ng matagal. Kasi kung hindi dahil sa inyo, wala nang makikilala ng mga bagong influencer. Dapat magparami kayo. Dumayo kayo at magparami para mas maraming influencer ang makikilala. Gusto na, dumayo kayo at magparami dahil maraming yayaman sa influencer. Kasi ako lang po yung bashers kasi kung di dahil sa kanila talaga walang makikilala eh. Diba? Walang magi-interest, walang halo-katin yung buhay mo. But, you know, like for me, itatranslate ko to kay Greg mamaya ang nangyari sa live na to. Kasi, although, actually, nandun siya, nagsa-screen record siya sa likod. Hindi niya maintindihan. Pero, like, nakakatuwa. And I wasn't really prepared for this na... Kasi di ba, iba-iba naman tayo ng istorya sa buhay. But then, mas na-appreciate kita ngayon. It's more than just yung mga patawa mo, yung pag-joke, ganyan-ganyan. But then, mas malalim pala ang pagkatao mo. So, coming from me, hindi pa alam ni Greg ang storya ng buhay mo, pero na-appreciate kita. And na-appreciate ko ang presence ng isang Maring Camille ng Tacloban dito sa social media. So, in behalf of your followers and friends, at kahit sa mga bashers mo, salamat. And you need to keep on existing. Protektahan mo yung account mo para mas marami pa kaming mapapasaya mo every day. Thank you. Yes. Yes, thank you. First time ko to ma-interview dito sa TikTok, ha? Really? May interview pala sa TikTok. O, kasi dati, marami kami interview sa mga TV, pero first time dito sa TikTok. Bong. Oh, thank you. It's an honor. Salamat sa pagpa-unlock. Yes. Hey, Daddy D! Ala, naiyak daw si Aquarius. Actually, kanina nakita ko, napansin ko parang nagpigil siya. Kinukwenta niyo yung about sa family niya. Parang nagpigil siya sa emotion niya. But yeah, just keep doing what you're doing. Somewhere along the way, magkakaroon ka ng break. It may not be here on social media, but it could be sa business or, you know, with a good heart that you have. Ang daming dadating pa sa'yo na magugulat ka na lang, oh my gosh, like ang daming blessings, ganun. Yes. But thank you and salamat sa mga, oh wow, 62. Alam ko naman kasi na I don't have that many viewers when I do an interview, but it's okay because pagkatapos ng interview, makikita ko naman yung number talaga kung sinong mga nanood, including yung sa nagba-backdoor. But I'm sure, comment down below, mag-comment kayo ng 1 kung na-inspire kayo sa story ni Maring Camille before we end.
Di ba ni-recruit pa yung mga tao sa comment section? Si Daddy D, si Moose, John Ray, Aquarius, Roxanne Lau, diba? Thank you, Maring Camille, and thank you sa lahat ng nanood, sa mga na-engage sa comment section. And we will see you around. Salamat, Yeah. Maring Camille. Regards mo kami kay Amor. Alam ko busy siya. O, andun pa sila. Well, thank you. Kung mag-live kayo, magbisita na lang ako. Oo, Ayoko oo. sa makigulo sa mga live nyo. Nanonood lang talaga ako. Well, thank you, Marie Camille. It's such an honor. Yes, maraming salamat po sa inyong lahat. Special kay Lola Bing and Daddy D. We'll see you guys later. Thank you, Marie Camille. Bye. Thank you so much, Madam.